mix the ingredients in making the croissant dough. We have here the flour, the salt, the refined sugar, the water, the yeast, the fresh milk, and the butter. First, we have to mix all the dry ingredients. Let's combine the flour, the yeast, the sugar, then mix all together to incorporate all our dry ingredients. The next, we have to combine all our wet ingredients, the water, the milk, and the butter. Mix all together to combine all our ingredients, the wet and the dry ingredients. Continue mixing by the use of our hands. When it looks like this, we can add a little bit of water to have a balanced mixture. Continue mixing until it turns into soft mixture. Then let's add some of our butter. And then mix continuously to mix all our ingredients to combine. You can use also to mix these ingredients by using mixer when you have, but if you don't have, just mix it alone by your hand like that. And then transfer our mixture into the flattened surface, and then continue mixing until it gets soft. You can add additional flour little by little so that all our mixtures stick together. See that, guys? If there's no other dried flour, it means all our ingredients are well combined, but still mixed until it looks very soft. Ayan, smooth na po yung kanyang texture. And then now, okay, and now let's return to our mixing bowl and cover and let it rise for almost an hour or an hour and a half to double its size. Okay. Ayan, guys, after ng more than an hour na natin itong pinaalsa, ayan, din natin na po siya, and then lagyan po natin ito ng plastic and ilagay po muna natin ito sa ref. Ayan, kailangan sealed po siya. Ayan, lalagay na po natin siya sa ref. 30 minutes na nalagay po natin ito sa ref. Ngayon naman po ay kailangan po natin siyang i-flatten gamit ang ating rolling pin. Ayan, after natin po siyang mapawiden, lagyan naman po natin ito ng butter sa taas. After po natin siyang malagyan ng butter, flip naman po natin siya para maging pantay po ang kanyang pagkakahalo dyan sa ating butter na nilagay. And then, ayan, i-cover muna natin siya sa plastic. Ganyan. And then, ilalagay na naman po ito balik ulit sa ating ref. And let it rest for about
30 minutes. Okay. After 30 minutes na nailagay na naman po natin ito sa ref, ayan, i-flatten na naman po natin siya gamit ang ating rolling pin, and then i-fold na naman po siya ulit. Ayan, ang purpose po natin dito na niro-roll po natin siya para magkaroon po siya ng layered. Ayan. Para hindi dumikit yung ating rolling pin, maglagay po tayo dito ng konting flour sa taas. Para mas madali lang po natin siyang ma-roll. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan guys, pag ganyan na po yung kanyang itsura, ayan, ipo-fold na naman po natin siya. Ayan, ganyan. Fold siya. I-fold hanggang sa dumami ang kanyang layer. And then, roll again. Same with the other side. I-roll po natin siya talaga hanggang sa maging flatten po ang kanyang texture. Hanggang sa maging flatten ang kanyang itsura. Then, additional flour para hindi po siya dumikit. Ganyan. Ganito kahirap ang paggawa ng croissant. Kaya nga ganyan po ang kanyang presyo, napakamahal po niya. Kasi ganon-ganon ka maraming proseso ang paggawa ng kanyang dough. Yan siya guys. Mas madali lang po gawin ito guys kung meron po tayong machine. Pero kung wala, ayan. Mano-mano po talaga ang paggawa. Tsaka pag fold ng ating dough. Ganyan. And then, pag na-flatten na po siya, ayan, another fold na naman po ulit. Ganyan. Gilid para, ayan, kailangan po siyang hiwaan sa gilid para magkaroon po siya ng layer. Para kita ang layer ng ating ginawang dough. Patuloy pa rin natin itong i-flatten hanggang sa makuha natin ang kanyang tamang consistency. Ayan, hanggang sa maging ganyan na po yung kanyang itsura. Ayan. Fold na naman po natin siya ulit. Ayan guys, kita nyo. Parang kumapal na po yung kanyang texture. Ayan, flatten. Para dumikit na naman po yung ating bagong fold. Ganyan siya guys. Ganyan pala kahirap gawin. Pero gano'n naman kasarap kainin. Ganyan siya.
Process pa lang ito guys ng dough. Napakahabang time na po yung ating magugugol po sa kanya. Ayan o. Ayan, sabay himas-himas. Kailangan sa paggawa nito guys, kailangan talaga samahan mo po siya ng touch of love. Ayan. Para lalong sumarap. Ayan siya. Parang nagmamassage ka lang. Ayan. I-fold siya ulit. I-cover na naman po ito ng plastic. At ilagay sa ref. Ayan guys. Lagyan po natin siya ng plastic. Ayan na siya guys. So, ilalagay na naman po natin ito sa ref. For almost 30 minutes or kailangan na po natin siyang gawin. Ayan. Ayan na guys, after natin po itong ilagay sa ref, ayan, gagawin na naman po natin sa kanya is i-flatten na naman po natin siya gamit ang ating rolling pin. Ayan, ipa-flatten po siya. And then, ayan, ikakat po natin siya. Ikakat po natin siya and then, ihuhulma na po sa kanyang hulmahan. Is magkakat po tayo dito ng triangle shape para gawin po natin siyang croissant. Ayan na siya. Pag ganyan na po yung kanyang itsura. Ayan, iro-roll na naman po natin ito. Ganyan. Ilagay sa ating tray. Gawin lang po ito hanggang sa maubos po nating ma-roll ang lahat ng ating ginawang mixture. Ayan, the same procedure lang po ang ating gagawin. Ayan, ikakat natin ulit at i-roll. Ayan. Hanggang sa maubos po nating ma-roll ang lahat ng ating ginawang mixture. Ayan guys, nakagawa po tayo dito ng, ayan, may iba't ibang shape po yung ating nagawa sa ating croissant. Meron po dito tatlong naka-roll, and then, ayan, yung pinaka-original na shape po nila. And then, ilagay po natin ito sa oven, and bake po natin ito for almost 15 to 25 minutes. Or until mag-golden brown po ang kanyang texture. Ayan. Ayan guys, ilalagay na po natin siya sa ating oven. Ayan na. At ito na guys, after ng 25 minutes natin nilagay ito sa oven, ayan na. Luto na po siya. Ayan na guys, pwede na po natin itong iparis sa ating kape or pwede din itong lagyan ng palaman sa loob para lalo po itong sumarap. Ayan. And this is our final product of croissant. Thank you for watching.